Hello po, ayan. To Ember Eme, hello po sa inyo. Ayun nga po, no? Good afternoon po sa mga nanonood sa atin ngayon. Dito sa YouTube, naka-live stream po tayo sa YouTube ngayon. And na-share ko na din to sa Facebook. Kung hindi niyo pa po ako na-follow sa Facebook, ang aking Facebook page po ay Mama Shek. Ayan. Thank you po sa mga nag-share. Ayan, sa mga nag-like ng video na to. Thank you so much po. At sa mga naghihintay naman ng online Japanese lessons, next time. Ayan po. And mag-open na rin po tayo ng online Japanese group class. So, follow nyo na din ako sa SMS Japanese Academy. Ayan po. Sa Facebook din po yan. Ayan. Sa mga interested na matuto ng Japanese and mag-enroll no, sa Japanese course. Ayun. Okay. So, eto na nga po. No, kung nabasa niyo po yung pamagat nitong ating live stream, ito po ay tungkol sa krimen, no? Na nakita ko lang kanina sa newsfeed ko. Nagulat ako kasi yung location ay Mie Prefecture. So, yung Mie Prefecture, yun po ang probinsya ng aking asawa. Ayan. So, ngayon, pag-usapan natin. So, ito po, share ko sa inyo, no? Ayan. Okay. So, ito nga yung nakita ko kanina sa aking newsfeed. Ito, post ng Malago Forum 18 hours ago. Ayan po. So, nakikita niyo po ba yung screen ko? Okay po. Yan. So, sabi dito, Pinoy huli sa pagpatay sa Chinese woman na inilibing ang bangkay. Okay? So, ayan. So, sa Mie, Yokkaichi City. So, ayan po. Mie, Yokkaichi City. Ayon sa news na ito, hinuli mula sa murder charge, hinuli muli no, sa murder charge ang isang kababayan nating Pinoy, age 32 years old, matapos mapatunayang siya ang primary suspect sa pagpatay sa isang Chinese woman, age 36 years old. Ang kababayan natin ay hinuli na ng mga pulis dati sa pagpapabaya at paglibing sa bangkay na natagpuan sa isang liblib na lugar noong nakaraang April this year. Matapos ang ginawang investigation ng mga pulis, napatunayan nilang siya ang huling kasama ng babae. Sila ay kumain sa isang restaurant na magkasama bago mawala ang babae. So, yan po, no? Hinuli siyang muli. So, siguro nung investigation, hinuli na siya. Tapos, hinuli ulit after mapatunayan na siya talaga, no? Ayan po. So, if you remember po, parang early this year din, pumutok yung crime din, no, ng dalawang Pinoy, nalimutan ko na yung apelido niya, parang Hazel yata, Hazel something yun eh, na sila talaga yung involved sa pagpatay sa mag-asawang Japanese na inilagay nila sa ilalim, no, ng ng sahig. No, tinago nila sa ilalim ng sahig. Kasi po dito sa Japan, yung mga bahay, yan, yung mga bahay, yung mga flooring, especially sa may kitchen area, meron niyang access papunta sa ilalim. Ayan. So, doon po, pwedeng magkasya ang tao talaga. So, doon tinago yung bangkay. No? After nilang patayin yung mag-asawa, tinago doon sa ilalim. No? And, di ko lang alam kung ano na yung pinaka-final verdict doon sa kaso na yon. Pero, parang napaamin na yata talaga yung guy doon na kasama talaga siya sa mga sumaksak, no? So, yun. Eto na naman, panibago na naman, and this time, 32 years old na lalaki, and Chinese naman yung pinatay niya, pero yung crime is nangyari din dito sa Japan, yun nga sa Mie, no? Yan, Mie, Yokkaichi City. Ayun nga. Tapos, yung update dyan, eto, nandito sa Yahoo Japan, eto, translate natin para sa mga hindi nakakabasa ng Japanese. Ito po, no? Sabi dito, 32-year-old Filipino national who was re-arrested. So, yun nga, re-arrested siya by the Mie Prefectural Police on suspicion of murdering a Chinese female colleague has made a statement admitting to the charges. So, admit na talaga niya na, ayun, na siya yung pumatay. According to interviews with investigators on the 15th. So, 15th lang. So, the man also said that after the murder, he abandoned it in a wooded area in Yokkaichi City
the same prefecture. So, uh, sa liblib na kakahuyan. Ayun po, yun yung translation, no? So, ayun nga, since admitted na, no? So, inamin niya na talaga na siya yung pumatay at siya yung nagtago ng bangkay. Ayan po. So, yan, nakakalungkot, no? Sabi dito ni Ma'am Marie Dukay, kumusta po? Ayan, sabi niya, kumusta po yung dating dalawang Pinoy na pumatay sa mag-asawang Hapon? Ano na po nangyari sa kanila? Ayun nga, hindi lang ako updated sa pinaka-final na nangyari sa kanila po, no? Pero, parang yung dati kong nabasa tungkol dyan is umamin naman yung lalaki, no? So, when it comes dun sa babae, na mastermind nung pinaka-krimen, wala na akong masyadong latest update. So, i-search ko yan mamaya. Ito kasing pinakita ko sa inyo is kanina ko lang nakita din, no? So, dahil nga kahapon lang din yung pinakabalita niya. And then, kanina ko siya nakita sa newsfeed ko. So, yan. Nakakalungkot, na nakakahiya, na ano bang pinaka dapat nating maramdaman bilang Pinoy pag may ganitong mga krimen. Tapos, yung Filipino community sa Japan, of course, is hindi naman matutuwa na meron tayong ganyang maririnig na balita, di po ba? And it's on national TV, on national headlines, no? Na krimen talaga siya. Siyempre, pagpatay po yan. Dati tinanong ko na to sa aking biyanan, no? Na ano yung pakiramdam ng mga Japanese kapag may narinig silang ganitong balita na involved yung mga Pilipino, ganun. So, concerned ako sa magiging opinion ng biyanan ko kasi Pilipino ako. Kasi since alam ng ibang tao na may Pilipino siya na manugang, di ba? So, gusto ko malaman ano yung opinion niya bilang Japanese sa mga ganitong naririnig niya. And sabi niya sa akin dati, well, sad yung ganyang news na marinig mo, no? Pero, hindi naman para daw i-generalize ng mga Hapon yung Pilipino as mamamatay tao. Which is, it's a relief for me na, okay, buti naman hindi naman pala ganon i-generalize agad ng mga Japanese na, ay, Pilipino yan, mamamatay tao yan, ganon. Hindi naman pala daw ganon, pero sabi niya, syempre, kahit papano, nakaka-apekto din yun na bilang foreigner, no, yung mga foreigners kasi is alam naman natin na may ano pa din, as a foreigner speaking sa aking opinion nito as a foreigner na nakatira sa Japan, no, yung mga foreigners kasi syempre hindi tayo kasing level ng mga Japanese citizen talaga. May konting mas mababang tingin, no, sa mga foreigners kumpara sa mga Japanese. Alam natin 'yan, 'di ba? Na parang ay minsan pag may maling ginagawa or pag may masamang nagagawa ganun, ang lagi sasabi ay foreigner kasi. Parang ganun yung nagiging nagiging reaction ay foreigner kasi, hindi marunong sumunod sa rules, hindi ganito, hindi ganyan. Ganun po. Kasi nga foreigner kasi. Parang hindi wholeheartedly na-embrace yung Japanese culture, hindi wholeheartedly nakakasunod sa mga kung ano yung ginagawa ng mga Japanese in general, ganon. Tapos nagiging rason nila, foreigner kasi, ganyan. So, medyo mababa yung tingin or pangit yung tingin in that sense po, no? Tapos madadagdagan pa ng mga ganitong mga crime, di ba? Parang ay, hala ka. Mas pumapangit yung image natin, no, as a Filipino as a whole. Yan. Pero yun nga po, sabi sa akin ng mother-in-law ko naman, na hindi lang naman Pilipino yung nagkakaroon ng mga ganyang issue or ng mga ganyang kinasasangkutan krimen. Marami din na mga ibang lahi na may mga crimes, no, na nagagawa dito sa Japan. And hindi naman para i-generalize na Filipino equals mamamatay tao, ganun, no? Though talagang syempre, when you hear something na katulad nito na talagang bad news siya, 'di ba? Krimen na pagpatay talaga yung krimen na ginawa. Bilang Pilipino, kakalungkot din yan, no? Pero,
yun nga, sabi nung iba, especially nung pumutok yung, yun nga, yung mag-asawang Japanese na pinatay at tinago sa sahig, sabi nila, apektado daw sila kasi sa workplace nila is parang masama yung tingin sa kanila ng ng mga iba nilang kasama. Ganun. Masama yung tingin sa kanila ng mga ibang Japanese, no? But when I asked someone else na Japanese na bagong kilala ko lang, hindi ko siya talaga super friend, bagong kakilala ko lang, and nakasama ko sa isang trabaho, no, isang project. Sabi niya, hindi naman ganoon, hindi naman para i-generalize ng mga Japanese na pag yung kasamahan nilang nasa trabaho ay Pilipino, eh masama na agad yung tingin nila. Ayun. So, though may negative nga na parang, ay, nakakalungkot, no? Dahil Japanese na mag-asawa, dalawa yung namatay. So, sa side nila, parang nakakalungkot yun, no? Pero hindi naman daw para ma-alarm sila na meron silang katrabaho na Pilipino, eh, matatakot sila para sa sarili nilang buhay. Hindi naman daw ganon, yun. So, that's perspective naman yun ng isang Japanese woman na nasa around 30 na din yung age niya. Yun. So, though hindi natin masabi talaga kasi may mga ibang Japanese din na mababa din talaga ang tingin nila sa atin ng mga foreigners na nagtatrabaho dito sa Japan, no? Kahit ano pang sabihin natin na talagang nagagambate tayo, talagang ginagawa natin yung best natin sa trabaho. There are still some people na hindi ka-level sa yung tingin nila sa atin, kundi mas mababa sa kanila yung tingin sa atin. And we cannot invalidate yung mga nararamdaman or nararanasan naman ng yung kababayan natin pag sinabi nila na, oh, I feel na yun nga, na sobrang naka-apekto ng negatively sa kanya yung naging news na yun dun sa pagpatay ng nung mag-asawa nga, no? That was, ano ba yun? Parang February, March yata yun eh, kung naaalala kong tama. February, March nga ba? Or January, February. Basta ganyan. So, parang first, pagpasok ng taon pa lang, parang nandun na yung balita na yun, di ba? January ba or February? Basta ganyan, no? So, ayun nga, na may mga videos na kawawa na naman ang image ng mga Pinoy, gano'n. Kasi nga po, meron talagang workplaces, no, na may mga gano'n talagang tao na Japanese din na, well, they look down on Filipinos or foreigners in general, no? Yun. Kaya, hindi natin ma-invalidate yung nararanasan ng iba. Pero, sa akin, sa perspective ng biyanan ko, and doon sa isang Japanese woman na nakausap ko, na hindi naman daw ganun na when you say Filipino, mamamatay tao. Hindi naman. Pero nakakalungkot pa din, 'di ba? As Filipinos na may maririnig tayong ganitong krimen na ginawa ng kababayan natin dito sa bansang Hapon. Yan. So, ayun, 'di ba? Marami ring masasama sa mundo. Ayan, meron ding masasama kahit sa Japan meron ding masasama. Ipagdasal na lang natin yung namatayan. Hindi natin din alam, no, ano yung pinaka punot dulo ng naging crime. Pero sa akin kasi unless it's self-defense, parang hindi dapat kahit anong maging problema, hindi dapat tayo mag-resort sa pagpatay eh. 'Di ba? Ano po sa tingin niyo? 'Di ba? Unless self-defense yung gagawin natin, ay hindi dapat maging end result ay pagpatay sa kapwa. Ayan. So, ano man yung naging puno or nung naging reason, no, kung bakit nagawa yun ng kababayan natin, hindi naman po siya na-disclose dito sa ulat, sa report, no. Yeah, but yeah, I just hope wala nang masyadong ganitong news. Malapit na matapos ang 2024. Sana ay positive news naman yung mga marinig natin, no, yung mga pinarangalan, yan, no, mga binigyan ng mga papuri, ng mga mga good news naman sana ang marinig natin sa mga susunod na weeks before matapos ang 2024. Ayun. Okay, anyways, speaking of good news, eto may good news ako sa inyo, no? Yan, cause ito na nga ang good news natin sa inyo. Okay, share ko lang yung aking screen.
Ayan. So, good news. Yay! O, di ba? Yan ang good news. So, eto na po, no, ang winners ng 25,000 yen each na ticket vouchers na magagamit nyo for Philippine Airlines. Any domestic or international flight. Okay? Week 1 winners, si Miss Grace Balondo and Mr. Dino Largado. Week 2 winners, si Mr. Aaron Paul Carcido at si Miss Danica Roxanne Pengson. Ayan! Congratulations po at meron pa pong mga susunod na winners. Paano sila nanalo? Eto, sasabihin ko sa inyo. Paano po ba sila nanalo ng tagto 25,000 yen na ticket vouchers? Pwede po itong ipamigay sa kamag-anak ha. Pwedeng gamitin nyo personally, Japan to the Philippines or Philippines to Japan or Philippines to gusto nyo mag-Malaysia, Thailand, Hong Kong, or Philippines domestic, no? Any flight ng Philippine Airlines. Ayan, pwede po siyang gamitin. So, pwede nyo i-gift sa kamag-anak ninyo. Ayan. Paano ba makasali? Hanggang October 31 na lang po. Okay? October 31. Hanggang October 31 na lang po ang campaign na ito. Ang partner po natin ay Western Union and Philippine Airlines po. Gagawin nyo lang po ay mag-download completely ng Western Union app. Available po ang app sa Japan. Okay? So, kapag may kamag-anak kayo na nasa Japan, pasalihin nyo sila. Kasi baka naman manalo sila, no, ng 25,000 yen at ibigay sa inyo. I-gift sa inyo yung 25,000 yen na ticket vouchers. Ayun. So, gagawin nyo lang po, click this QR code or siguro pinaka-easy, no? Mag-sign in muna kayo sa inyong App Store para pag dinownload nyo using the QR code, pag in-scan nyo yung QR code na yan or yung link sa description box or mamaya i-comment ko yung link, pag dinownload nyo yun, diretso na kayo. Kasi pag hindi kayo naka-sign in, parang hindi dumidiretso sa download eh. So, sign in kayo, tapos tsaka nyo i-click etong Western Union, or sorry, i-scan etong Western Union na QR code. Ayan, para sure kayo nakasali kayo. Okay po? So, one registration, kailangan aabot kayo sa registration ha. Kailangan po ng valid ID. One registration is equal to one raffle entry. And again, hanggang October 31 lang, okay, ang registration. So kung ako sa inyo, register na kayo ngayon kasi weekly ay may dalawang ina-announce ng winners. O malay nyo, di ba? Kayo na or kamag-anak nyo na yung next ko na i-announce na winners. O, di ba? Yan. So, that's good news. So, eto nga po, no? Ano ba yung Western Union? So, yung Western Union po, alam natin na money remittance company po ang Western Union. Ayan. So, send money overseas from Japan. Ito kasi, pinopromote nila yung kanilang app, yung kanilang Western Union app. Available po sa kahit anong yata, Android or Apple yata, pwede. No? So, yung Western Union app nila, yung pinopromote nila ngayon, so you just download and register there. Now, syempre, alam natin na ang Western Union ay isa sa mga matatag na remittance company, no? And they have over 200 countries and territories, no? They are present in over 200 countries and territories. So, anywhere in the world, pwede ka magpadala. Diba po? Tapos, ayan, sabi dito, zero transfer fee. Kasi kung first time ka pa lang na magta-transfer or gagamit ng kanilang app, yan, zero po yung babayaran mo na transaction fee. And yung kanilang exchange rate po, yen to peso, ay mataas compared sa iba. Okay? Kumpara nyo sa iba, mas mataas siya. So, yung kanilang yen to peso today, ayan, today is 38.75, no? 38.75. So, zero transaction fee kung, via bank transfer. Ayan po. Ayun. So, ito nga yung kanilang app. Ayun, available sa Google Play or App Store. Yun. Tapos, yun nga, sa Western Union kasi pwede kang mag-send online, pwede kang mag-send through the app. Pwede dito mismo sa website na to mag-send ka ng pera, no? Or gumawa ka ng transaction. And then, pwede pa din yung pupunta ka dun sa pinaka-branch nila, dun ka maghuhulog ng pera, yung magsa-sign ka dun ng papel, di ba?
yun, meron pa din sila nun. Yun. So, that one, and kapag naman magre-receive ng pera, no, pwedeng through bank account, yan, sa mga, marami silang partner banks, of course, or cash pick up, yun nga, mga Cebuana, M. Luwilier, yung mga ganyan, or, pwede rin sa e-wallet nyo, yung, ano ba yung mga e-wallet? GCash, parang Lazada Pay, parang Shopee Coins, ano ba, may mga ganon, 'di ba? So, yung mga e-wallet na yan, yung mga Maya, yung mga ganyan, meron din yan. So, madali lang ma-transfer from Japan to your receiver. Ayun po. So, instant po ang kanilang pag-transfer. No? So, receive money instantly. Anywhere. Ayan. Tapos, ayun nga po, alam niyo ba sa Western Union, ayan, ito, for example, no, mag-calculate tayo. So, kung magpapadala ka ng 10,000 yen, ang babayaran mo lang ay ito. Kung sa bank transfer, 0. So, wala nga pong transaction fee. Kung naman magbabayad ka sa convenience store, which is, pwedeng Lawson, no? Any Lawson branch in Japan, punta ka lang sa counter nila, 400 yen lang po ang babayaran mo. Okay? 400 yen lang. Yan. Tapos, ang kagandahan pa dito, kapag kasi gumawa ka ng transaction, no? Kahit hindi mo ipadala agad yung pera, meron kang 6 days to complete the transaction. Halimbawa, nakita mo na, ay, ang taas ng palitan today. Tumaas yung palitan. So, gusto mong i-hold yung palitan na yon, yung exchange rate na yon. Pwede mo nang gawin, ayan, dito sa send money, ayan, or sa mobile app mo, pwede mo nang gawin yung transaction, tapos you have 6 days para ma-complete yung, na yon, yung transaction na yon. So, na-hold mo yung, exchange rate. Ayun. So, yun. Pag hindi naman, pag sabihin natin na, tumaas pa lalo ng tumaas yung exchange rate, no? Pwede namang i-cancel yung transaction. Ayun. So, pag di mo siya na-complete, automatic din naman magka-cancel yung transaction na yun. Pero yung maganda doon is, halimbawa, biglang tumaas yung, yung exchange rate, tapos, the next day, and the next day, and the next day, pababa na siya ng pababa, diba? Kasi, syempre, nagpa-fluctuate ang exchange rate, diba? At least yung exchange rate na na-hold mo is yung mataas. Yun. And you have 6 days to complete that. Ayun. So, yun nga. And pag kinumpare mo siya sa iba, halimbawa, sabi dito, service time is within 48 hours. But actually, na-try ko yung service nila, instant. Pag napadala mo yung, yung pera, as in, papasok agad. Ayun. So, for lang siguro yan, for, parang, anong tawag dyan? Window time? Ano bang tawag sa ganyan? Service time. Yun. Pero yun nga, instant yung kanilang padala. Yun. Especially no kung bank transfer at sa e-wallet nyo papasok, instant nyo agad makikita, no, na pumasok agad sa account yung pinadala ninyo. Ayun po. So, yun. And, so, yun na nga ang sinasabi ko. Congratulations dito sa 4 na raffle winners at meron pang 6. So, next week ulit, I will announce 2 more lucky winners, and then next week ulit, and then next week ulit para makumpleto ang 10 lucky winners ng campaign na ito. Ayan. And again, it's available lang po siya hanggang October 31. Pagka November na kayo nag-download, hindi na kayo kasali sa raffle. Opo, tapos na po yung campaign ng Western Union hanggang October 31 lang po. Okay? So, that's it. Gusto kong i-end ang live stream na to with a positive positive vibe. Ayun po, no? Na medyo negative yung natin, umpisa ng live stream natin. But, yeah, thank you so much po sa mga nagstay. Ayan. So, yon, thank you sa mga nanonood ng ating Western Union, ng ating Nihongo lessons. Ayun, babasahin ko kasi sana yung yung comment ni Miss Maria Ana Grana, maganda sa Western Union. Yan, thank you po. Yan. Actually, naman talaga, marami namang remittance companies sa Japan, no? And almost lahat yan, may cash pick up, may bank transfer, merong e-wallet transfer, no? Halos lahat yan sila. Nagkakatalo lang sila sa
rate ng exchange rate, no? Yen to peso exchange rate. Sa Western Union, I can say na mataas yung exchange rate nila. Tapos, sa service charge. Yun, sa service charge, sa Western Union, from 400 yen ang kanilang charge, service charge. Only 400 yen. So, very competitive din, no, yung kanilang service charge. Very competitive din yung kanilang exchange rate. Kumpara nyo sa iba. If you compare it with other remittance companies, ayan, so meron akong sample dito. Actually, hindi ako, never pa ako nakagamit nitong isang remittance company na to. But if you check their, their exchange rate, yung exchange rate nila is 386. Ayan, 386. Sa Western Union ay, saan na yun? 387. O, diba? So, mas mataas si Western Union, 387. And then, parehas lang yung kanilang fee. Yung fee nila dito is 400 yen. Si Western Union, ang fee niya din is 400 yen din. Ayan, 400 yen din. Tapos yun nga, pag bank transfer and first time mo na magpapadala, bank transfer ay 0. Okay po? Ayun, so 0 siya. Alright, so, yun. Yun nga. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. So, thank you so much for watching. Ayun, magandang hapon po sa lahat. Hello po to Sir Joel Cornell. Yan, at sa mga iba pang nanonood ng ating live stream today. Ayan. So, sa mga Japanese lessons naman ang gusto, tingnan natin. Pag may energy ako mamaya, mag-live stream ako. Okay. If not, punta po kayo sa ating, okay, sana, si Mama Shek. Ayan. Mama Shek Japan or si SMS. Yan. Si SMS Japanese Academy. Ayan po. Okay po. Yan. Ang ating yan. Sign up now for N5, N4 class kasi may enrollment na tayo soon. Ayun po. Okay. So, thank you very much and I'll see you again sa susunod na live stream. Bye! Bye-bye po.